Lord, salamat. You will heal all the sick. Lord, provide mo mga pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Lord. Lahat kami nandirito. Lahat kami pumunta dito dahil may kailangan kami. Kailangan namin ikaw sa buhay namin. Hindi namin kaya, wala kaming magagawa kung hiwalay kami sa iyo. Ikaw ang higit sa lahat sa buhay namin, O Diyos. Hindi namin kailangan ang sarili namin kalakasan. Kailangan namin ang lakas na meron ka. Kailangan namin ang karunungan na meron ka. Kailangan namin higit sa lahat, Lord, ang presensya mo sa aming mga buhay. Oh Lord, sa mga oras na ito, kami lumalapit. Nililapit namin ang aming mga buhay sa iyo. Lord, sa ganang lakas namin, hindi namin kaya. Sa ganang lakas namin, Lord, mahina kami. Kaya kami lumalakas dahil kasama ka namin. Dahil meron kaming Diyos na tinatawagan. Meron kaming Panginoong Yesus na tinatawagan. Higit pa sa buhay namin. May-ari ng buhay namin. May-ari ng lahat ng meron kami. Lord, sa mga oras na ito, kami lumalapit sa iyo. Lumalapit, kahabagan mo ang aming mga buhay. Kahabagan mo ang buhay ng bawat isa. Alam mo, O Diyos, ang laman ng aming mga buhay, ang laman ng aming mga puso. Lord, kung meron mang mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo sa mga oras na ito, kami lumulukod, humihingi ng tawad, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Lord, mahina kami. Marami kaming kahinaan. Pag tumingin kami sa kahinaan namin, madidismaya kami. Pag tumingin kami sa kahinaan ng kapwa namin, madidismaya kami. Pero merong Diyos na tumatawag sa amin. Pilit na inaabot kami. Pilit na inaabot tayo. At sinasabi niya, tumayo ka. Lumapit ka sa akin. Lumuhod ka sa akin. Bumalik ka sa akin. Dahil anak kita. Ako ang kailangan mo. Kaya Lord, sa oras na ito, anuman ang mga pagkukulang namin, anuman ang mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, patawarin mo kami, O Diyos. Dalangin namin, Lord, sa oras na ito, patuloy mong buksan ang aming mga puso. Buksan ang aming mga isipan. Bawat salita mo, Lord, na maririnig namin. Bawat salita mo, Lord, na babasahin namin. Meron kang panibagong revelation sa amin. Bukas ang aming mga puso, O Diyos. Salamat, Lord, sa paglilinis mo. Salamat, Panginoon, patuloy namin ina-acknowledge. Wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Ikaw, Panginoong Yesus, ang higit na kailangan namin. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord.
Oh Jesus, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Sige po, pwede na tayong maupo. Praise God! Amen! Hallelujah! Welcome po! Welcome po yung sarili ko. Salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat kami dahil nandito kami ngayon sa inyong bagong lugar. Yan. Congratulations! Palakpak naman dyan. Diba? Tayo talaga ay binigyan ng Diyos ng lugar. Amen? Ang ganda ng ano nyo, ang ganda ng inyong atmosphere dito. Amen. Diba? Mula sa isang parang talagang ano na, pawis na pawis, nasa sauna. Ngayon naman ay talagang manginginig. Para daw kayo nasa incubator noon. O, diba? Ini-incubate kayo noon. Ngayon ay pinapaalabuan na, di ba? Kasi tapos na yung incubation period. Sa incubation period, yun yung ano itinitrain, hinuhubog, di ba? Binibinat, binabanap, di ba? Ini-stretch para maging kagamit-gamit lalo. Ngayon naman ay panahon na lumawak. Kaya ngayon, tatrabahuin talaga ang palawak ng palawak. Amen? Amen. Amen! So, meron po bang bago dito? Meron pong first timer? Wala. Lahat po tayo ay, ano na, attender na. Mga leaders. Yan. Salamat sa Diyos. Salamat Pastor Mark, Pastor Donna. Talagang season ng Panginoon. Season ng Panginoon din sa kanila. Amen. Amen? Kasi season talaga, iba kasi. Habang malakas ang magulang. Ba? Iba kasi pag nakita. Siyempre, ikaw ba naman? Ilang years na ba namang malayo sa magulang, di ba? Sabay kami po para po sa kaalaman din ng lahat sa di pa nakakaalam. Kami po ni Pastora Donna ay mag-best friend talaga. Noon, hindi ko na malaman kung ilang taon na eh. Basta, nag-work pa lang kami, magkasama kami sa work sa isang trading company. Ang sinusupplyan namin, actually ako yung nauna, si Pastor, bakit ko nakilala si Pastor Donna? Siya ay taga Jensen. Ang kakilala ko talaga ay yung classmate ko na high school, na naging classmate niya nung college. Kasi hiwalay na kami after ko ng high school. Ako po pala ay taga Davao. So ngayon po ay inyong mga pastor ay nasa The Hub of Christ Davao. Yan, palakpak naman sa kanilang buhay. Parang ganito din dun. May bahay din, mission house. Tapos, dito din ang church kanyan. Relate na relate din sila doon. So, nandun sila ngayon. At, ako kasi after ng high school, ay, ako po ay bunso sa 8 magkakapatid. So, sa Davao. Mula, Davao na talaga, sa probinsya. Probinsya pa, 3 hours pa ang travel namin hanggang city ng Davao. So, malayo-layo pa. Pagdating mo ng airport, pabiyahe ka pa ng bus, 3 hours. I think kapon ang binyahe nila Pastor Donna ay 5, almost more than 5 hours sa sobrang traffic. Pero aabutin lang yun dapat ng 3 to 4 hours eh. So more than, kasi alas 3 pa sila umalis, nakarating na sila 9. Diba? So more than. But anyway, bigyan ko lang kayo ng background. So, nag-college, dito na ako nag-college sa Kolehiyo, sa Letran, Calamba, kung nasaan kami ngayon. Nasaan kami ngayon? Diyan sa Letran. Diyan ako nag-college kasi ang nagpaaral na sa akin ay yung panganay naming kapatid na nasa Los Baños. So, doon ako tumira for 4 years hanggang sa natapos ko yung course ko na major in management. Commerce major in management. At nagkatrabaho ako sa Paranaque.
isang trading company. So, nag-start ako doon bilang secretary, di ba? Hanggang sa naging sales. At nung nagkaroon kami ng hiring, doon yun. Nag-post ako doon. Wala ko anong Friendster pa yata nung time na yun. Wala pang FB doon eh. So, doon, nag-connect sa akin yung classmate na ng college, high school. Ay, may friend ako dyan, nasa Taguig, nagtatrabaho bilang ahente ng sales data sa mall. Yun pala si Pastor Donna. Yun. Doon kami nag-start. Sa interview namin siya, kasama ng boss ko doon sa Alabang. Natanggap siya. Doon, nag-start ang aming journey. So, ko lang anong year na yun eh. Pero mga siguro 2006, mga ganon. Kasi 2009, nag-start ang The Hub of Christ, Paranaque. So, pero bago ang The Hub of Christ, Paranaque, uma-attend na kami ni Pastor Donna sa Jesus is Lord. Si Pastor Donna kasi ay Seventh-day Adventist. Mahirap po yan akayin kasi Saturday niyan, nagsisimba talaga. Kasama ko siya sa bahay. Pero ako nag-Sunday service siya Saturday. O diba? Paano ba akay ang talagang Saturday siya. So, hanggang sa napagod siya mag-Saturday, kaya sumama siya sa akin. Diba? Kasi syempre, galing sa work pa Saturday, ganyan, magkaiba kami ng sinisimbahan. Pero talagang pag may calling ka sa Panginoon, ayun, tinanggap niya ang Panginoong Jesus, alam ko noong nasa office na siya, yung pamamagitan din ng boss namin. Ako din po, nakakilala ko ang Panginoong Jesus sa pamamagitan din ng boss namin. So truly, may ginagamit talaga ang Diyos. Amen? Hanggang sa nagiging magkasama kami na nasa dito na ang client namin, nakakarating kami dito sa may Lima. Di ba? Lima, may factory dyan. Kasi ang mga client namin, mga manufacturing ng Science Park, Techno Park, Cavite, lahat ng mga park dyan, LISP. Kaya pa nga, pag nakita ko ngayon, ako yung memories. Kasi hindi lang naman kami, actually, nag-start kami naglalakad, nagko-commute. Di pa kami marunong mag-drive. Talagang doon lang kami, talagang, alam mo yung, balikan mo yung, paano kami ngayon, ano yung pinagdaanan namin noon. Lahat na ng usok sa sakyan. Lalo na pag magbiyahe ka papuntang EPSA Cavite, nasakay ka nung bus na ordinary, ay naku, amoy mula lahat ng doon sa dagat. Yung amoy ng usok. Tapos papunta ka sa kliyente, di ba? Sinong naharap sa'yo? Kaya alam mo yun, kailangan talaga nating dalawa matutong mag-drive. Kahit isa lang sa atin. Kaya yun talagang sa amin. Kasi may sasakyan naman. Ayaw namin mag-drive. Wala namang driver. Kailangan kami talaga ang mag-drive. Ganun katindi yung aming boss. Kailangan kami talaga matuto. Which is advantage pala. Yes. Akala mo, mahirap. Akala mo noon, ano pa yung pinapahirapan nito, di ba? Tapos, gusto mo umalis, hindi ka makaalis. Yun pala, incubation period. Yeah, di ba, Ate Flor? Yan pala yun. Kasi nagamit namin lahat ng skills namin. Nagamit namin anuman yung mga natutunan namin. So, from there on, yung journey namin, hanggang sa nakilala namin sila, Pastor Dong, hindi di ba, sumama na nga siya sa akin. Sumabay na siya sa aking Sunday service. Kilala na si Pastor Dong, natanggap namin yung vision, yun na, nag-start na ang journey namin. Hanggang sama kami, full time, sama-sama na kami nag-resign sa trabaho, iwan namin yung boss namin. Pero kasi may calling, may panawagan, may salita ng Diyos. Ang malinaw kasi sa amin, may word. Hindi kami nagde-decide ng, ay, aalis ako dyan, yung gusto mo lang. Kung hindi, may salita ng Diyos. Na-develop kasi sa amin yung magnilay, na-develop sa amin yung manalangin, na-develop sa amin yung sa isip namin ano ang sinasabi ni Lord. Hanggang sa, di ba minsan, tama nga ba itong sinasabi ni Lord? Kasi baliktad dun sa pangyayari sa buhay mo, di ba? Baliktad dun sa current na situation mo lalo, hindi naaayon. Tama? Nakapansin ba kayo niyan? Sige nga, Lord, anong ibig sabihin nito ngayon sa akin, pangyayari sa buhay mo? Tapos baliktad ang sitwasyon mo. Tama ba talaga to? Di ba? Diyan ngayon madidevelop yung pananampalataya. Yan ang na-develop sa amin. Hanggang sa nakilala namin sila Pastor Dong, Pastor Mi. Ay, mas lalo pala ang hubog namin. Paghuhubog namin. Mas lalong binat ba? Di ba?
At hindi kaya pala kami inihanda doon. Kasi meron pang mas matindi. Ang level up by level up. Hanggang sa ngayon, nagkaroon ng ganito na. Karoon na ng church. Amen? At ngayong, nauna lang talaga sila. Nauna lang talaga silang dalawa i-sent out. Sumunod lang kami. At ngayong next year, 2026, official na po talaga na sent out na kami. Lahat ng mga, actually tatlo na lang naman kami na nag-a-attend pa kasi talaga ng morning service sa Parañaque. So, for next year, 20 January, simula next year, talagang on our own na kami. Kasabay nyo. Diba? Kaya kami ang matututo sa inyo. Kasi kami, alam nyo ba, journey namin every Sunday. Diba? Minsan, nandito kami sige, doon na lang tayo magagaling sa Laguna. Kasi maaga tayo, alis, papunta pa rin Parañaque. So, alis kami 7 or 8. Dadating kami 1 hour eh. Or minsan, nandun naman kami. Tapos pagkatapos ng after lunch, balik ka naman kami Laguna kasi meron kami 4 p.m. service. Akalain mo yun, mag-1 yun namin ginagawa. Salamat talaga sa strength ni Lord. Amen? Narinig. Narinig ng Diyos. Minsan, nandun na kami. Tapos, doon na kami. Sige, doon na tayo. Sabado ng hapon, gabi. Doon na matutulog. At, nung pagbalik, dito naman, pagbalik dito. Minsan, kailangan umuwi. Kasi yung may laundry shop, kasi kami doon, may negosyo. So, kailangan, ganito kailangan mo. Wala kaming choice. Pero talagang, sabi ko, gamit na gamit. Sabi ko, hindi din na namin sasakyan. No? Salamat sa Lord. Iniingatan kami sa bawat biyahe namin. Amen? Kaya talagang ito, nakaka-excite. Amen? Nakaka-excite ba? Amen. Diba? Imagine, December na. Parang kailan lang, January 2025. Ngayon, sasalubungin na naman natin 2026. Tapos, imagine mo, diba? Ang dalas ngayon, laging may recap. Anong nangyari sa akin mula January hanggang November? O, diba? Sino nang gumawa niyan ngayon? Nakakalimutan na. Nakakalimutan na. Ano ang journey namin? Ano ang journey mo mula nung beginning of the year? Tapos ngayon, papasok ka na naman. Panibagong taon. Amen. Amen? So ngayon, ano kaya? Ano yung mga bagay na hindi ko nagawa ngayong 2025? Pinlano ko noong 2024. Tapos, nung dumating ang 2025, ay saka na lang. Hindi siya nagawa hanggang matatapos na lang ang 2025. Ngayon, papasok na ang 2026. Ano na naman yun? Gagawin ko na ba to? Hindi ko pa rin ulit nagawa. Di ba? Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, alam niyo, sabi ni Pastor Mark, ano daw topic ko? Minessage niya ako. Anong gusto mo, Pastor? Sabi ko sa kanya, kayo po. O, di ba? Sabi ko, sige, mananalangin ako. Mananalangin pa ako. Hihingin ko mula kay Lord. Kasi kung topic sa topic lang na sarili natin, madali lang. Pero yung mensahe na mula sa Diyos, yun ang kailangan mo talaga. Ginto yan eh. Amen. Ginto yan, hindi basta-basta nakukuha. It takes revelation from within. So, nung time na nandito si Pastor Harold, sige, nandun ako sa condo. Kasi kailangan nyo talaga ngayon, alam mo yung transition kasi kami ngayon eh. Hindi madali kasi sa tagal mo ba naman hinawakan yung admin ng Parañaque. Kailangan ko siya ngayon i-transition ba? Buti na lang may magic. Diba? Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko habang ako ay nagninilay mag-isa, ano ba ang direction natin for 2026? Diba? Tapos tinignan ko yung topic nyo, okay. Don't hesitate, diba? Don't hesitate. Huwag tayong magdalawang isip. Talagang hakbang tayo. Humakbang tayo. At sa ating paghakbang, ano ba yan? Kasama ba natin si Jesus? O paghakbang lang yan yung sarili lang natin. Kaya sabi ko, walk with Jesus. Kaya doon ko nabuo yung Jesus. Walk with Jesus. Amen? Yan. Ay, salamat sa Panginoon. So, alam niyo na ang story namin. Bagamat kami po ay best friends, pero alam niyo, isang natutunan namin, yung familiar spirit, wag talaga nating hayaan na pumasok. Kasi pag once ang familiar spirit pumasok, alam nyo,
talagang it breaks honor and respect. Kasi pag bantayan mo yan, yung familiar ground na yan, familiar na ako dyan, alam ko na yan, kahit nakapikit ako, kaya mong gawin. So, hindi mo ina-acknowledge na meron pang mas mahalaga, di ba? Mas pa, kilala namin sila, pero we give honor and respect. Amen? Yan talaga ang ilagay natin. Kasi alam nyo, talagang totoong-totoo to. Just lately lang, may nakita ko talaga, pag ang familiar talaga pumasok sa tao, alam mo, hindi mo na siya makikilala. Talagang, meron kang din sa mag-asawa, lalo na sa mag-asawa, may familiar spirit talaga dyan. Kaya diba, kailangan natin ng word. Kailangan natin si Jesus. Kaya walk with Jesus. Amen? Amen. Yan. So, samahan niyo po ako. Salamat, Lord, sa mensahe namin. Samahan niyo ako sa Colossians. So, dito tayo ngayon sa aklat ng Colossians. Colossians chapter 2, verse 6 to 7. Etong Colossians na ito ay, ang may akda nito ay walang iba kung hindi si Apostol Pablo. Amen? At kasama niya dito si Timoteo. At ang lugar na ito, itong mga taga-Colossians, itong mga tao dito sa Colossians, nasulat pa ni Pablo, ang lugar na ito, isa ito sa mga churches na nabuo. Diba si Paul, alam natin si Paul, kung sinakabasa niyo na, madami siyang mga inibinuong church. Marami siyang in-establish, parang ang daming satellite na ginawa. Ayun, di ba? Ang dami ba tayo susulputan ng mga satellite ng dahap, di ba? Nung time na yon si Paul, madami din siyang satellite na meron doon sa Lipa, ayun, meron sa Calamba, meron sa Cavite, yung mga ganon. So, na mga Colossians. Kunyari tayo to. Di ba? Sa Lipa. Actually, hindi naman talaga si Paul ang to. Kasi si Paul, maraming disciple. May disciple siya, may anak siya. Yung isa, anak niya sa spiritual ay si Epapras. At ito yung church na nabuo ni Epapras. Na si Paul na din ang Ngayon, ang panahon na ito, itong mga Colossians, yan, mga Corinthians, yan, mga churches yan eh. Itong mga taga-Colossians, alam nyo ba, may challenge kasi dito sa kanila eh. Ang challenge talaga dito sa mga taga-Colossians ay nagkaroon sila ng nagkaroon ng mga may pinayagan sila ba na mga mensahe na hindi na katunggal kabaliktaran ng pagtitiwala kay Kristo. Ito 'yon. Kaya lagi itong pinapaalala ni Paul dito. Nagpapaalala siya na kahit nasa bilangguan si Paul, talagang sinusulat na kayo talagang panatilihin ninyo ang pananampalataya nyo. Diba? Lagi kayong magtiwala, wag nyong kalimutan, wag nyong kaligtaan na kayo niligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Minsan kasi, merong mga dumadating naniniwala ka agad. Di ba ang tao, madilis maniwala. Ito kasi, pinapadevelop dito yung naumpisahan mong pananampalataya. Paano mo ngayon ipagpatuloy? Amen? So sabi dito sa English, in the same way, meron ba dyan? Ayun. In the same way, you receive Jesus, our Lord and Messiah, by faith. So, you receive Jesus, di ba? Our Lord and Messiah, or Savior, by faith. Sabi nga kanina ni John by faith. Magbibigay tayo by faith. Hindi madaling magbigay pag may kailangan ka. Tama? Mas kailangan ko to. May babayan, may due date ako bukas. Kailangan, Lord, pwedeng next week ko na lang ibigay yung para sa'yo. Kasi meron bukas. Hindi mo ba alam na pag binigay mo ngayon, bukas may ibibigay sa'yo? Amen. Yun ang faith. Ang faith, pananampalataya, paniniwala sa bagay na nakikita?
Ayon, hindi pa nakikita. Amen. Kasi pag nakita mo na, paano pa ang faith doon? Fake na yun, di ba? Fake. Fake na yun. Kasi pananampalataya. Ito ba? Nung dumating sila dito sa lugar, nung humakbang ang mag-asawa, nakita na nila ito? Hindi pa, di ba? Nung nandun kayo sa incubation na lang tawag natin. Incubation, nakita nyo ba to? Hindi. Pero anong ginawa nyo? Nananalangin, nananampalataya, kasi may inihanda ang Diyos. Amen? Yan. So, sabi niya, in the same way, you receive Jesus, our Lord and Messiah, by faith. By faith, ha? Sabi niya, by faith. Anong next? Continue your journey of faith. Tuloy-tuloy. Huwag tumigil. Continue your journey of faith. Ano pa? Progress. Habang ikaw ay nagtutuloy-tuloy, makikita mo ngayon may progress. Progress further into your union with Him. Progress further, pero may salita isa. Union with Him. So, kanino to? Sino to? Si Jesus. Amen? At, verse 7, your spiritual roots. Yan. Sino nakikita ng puno? Diba? Yan, puno ng mangga. Ganyan siya kalaki. Ibig sabihin, ang ugat niyan sa ilalim ay malaki din. Tama? Amen po. Oh. Continue, yan. Your spiritual roots. Yung roots. So, ang spiritual natin, hindi lang pang nakikito lang. Hindi may roots. Roots go deeply. So, ito yung deeply. Ito yung hindi nakikita. Tingnan mo yung roots. Nakita ba? Kita mo lang siya ganyan. Pero bakit siya malusog? Ibig sabihin, malusog ang root niya. Ang ugat niya. Bakit ka malusog? Sa taas. Bakit ka malakas? Bakit ka pinagtitiba? Dahil meron kang roots. Spiritual roots. Malalim. Amen? Ayan. Go deeply into His life as you continually infused with strength. Diba? Pag lumalalim ka sa spiritual na bagay, tumalakas ka. Amen? Imagine mo yung ating mga senior pastor. Sige nga, naglamay nagtatanong, saan galing ang lakas nyo? Parang galing lang sa isang mission. Makikita mo na naman, nandun na naman. Diba? Saan galing ang lakas nyo? Sige nga, ikaw kaya magbiyahe lang, di ba, napapagod ka? Pero si Pastor, imagine Pastor Dong, hindi naman yung normal na katulad natin. Amen. Nakasaklay pa, may kuba pa. Hindi, wala bang sakit yun? Naku, parang ilang years nang tinetolerate talagang, alam mo yun, napakataas ng tolerance ng ating Pastor. Kaya ito yun, go deeply into His life as you continually infuse with strength, encourage in every way. Yan. Kasi, yung lakas mo, pag may nakita kang lumakas, na lalakas ka rin lalo. Amen? And, for you are established in the faith you have absorbed and enriched by your devotion to Him. Amen? Yan. Yan ang lakas sa atin. Yung ugat, roots. Kung payat yan, ibig sabihin, ang puno, ang physical niya ay payat, payat din yan sa ilalim. Ganon din sa spiritual natin. Pagka ikaw ay malakas, matibay, paano ka matibay? Alam mo ba? Susubukin ka kaya? May pagsubok agad. Paano mo haharapin? Paano ka kumarap sa pagsubok? Yun ang magpapatibay sa'yo. Hindi mo ba alam yun ang nagpapalalim sa'yo lalo ng spiritual peace? Yung matuto ka talaga, ito, diba? Enriched by your devotion to Him. Amen? Devotion to Him. So, kailangan malakas ka. Saan? Sa Panginoong Jesus. Devotion to Him. Gaano mo kakilala
Diba? What does it mean to walk with Jesus? Anong ibig sabihin na pag naglakad, oh halika, punta tayo doon, sama tayo, bili tayo, diba? Ganun lang ba? Na kukunin ka at sasamahan mo, walk, kaya di ba maglalakad? Walk with Jesus. Ano ibig sabihin pag sinabing walk with Jesus? At bakit kailangan nating lumakad na kasama ang Panginoong Jesus? Alam niyo bakit? Ano? Kasi, pag tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya naman talaga, di ba? Free gift of salvation. Tinanggap natin ang Panginoong Yesus, naniwala tayo, Lord, naniwala ako, may gagawin ka sa akin. Lord, naniniwala, nananampalataya ako, malalagpasan ko ito. Amen? Meron kang himala sa buhay namin. At dahil tinanggap mo yung pananampalataya mo yan, hindi ka lang nanampalataya. Kasi sabi ng James, ang pananampalataya o pananalig na walang gawa ay patay. So, ibig sabihin, naniwala ka sa Panginoong Yesus at dahil naniwala ka, nilalakaran mo ito. Hinakbangan mo ito by faith. Amen? By faith. Every day. Alam mo, ito ay resulta ng pananampalataya ni Pastor Donna at Pastor Mark. Amen. By faith naman din yung dalawang yun. Diba? By faith. Kaya talaga ang na-develop sa amin, by faith. We live by faith, not by sight. Doon kami ay nag-full time sa church. We live by faith. Iniwan namin yung mga trabaho namin. Iniwan namin yung comfort life namin. Diba? Siyempre, wala kaming asawa, single. Nagtrabaho on our own. Diba? Tapos, merong inabayarang bahay. Yun lang, on our own. Kaya namin, kung gusto namin magsimba, pwede. Pag ayaw namin, hindi. Diba? On our own choice. Pero nung lalo namin go deeply, ito yung go deeply nakilala namin ng lubusan lalo ang Panginoong Jesus nung dumating ang the hub of Christ. Kasi doon sa malaking church na inatendan namin, kung gusto lang naman talaga namin, minsan nga, pag Sunday, di talaga kami pumupunta. Kasi pagod ng Sabado. Kasi ang labat day namin ni Pastora Donna, sabay-sabay kami yan, naglalaba kami. Sabado ng gabi, naabot kami ng 2:00 ng madaling araw. Kasi yung boarding house na ano namin, ang tubig niya nakadram. So kami doon, schedule namin yan. Tapos, siyempre pagod na, kinaumagahan, hindi namin So, parang choice lang namin. Pero nung dumating ang the hub of Christ sa amin, doon ko nasabi, wala na pala tayong holiday. Wala na pala tayong holiday ng Sunday. Kasi nasanay kami yung comfort life. Alam niyo ba, pag minsan nasa comfort ka, tuturuan talaga, maititas talaga sa iyo ang Diyos. Kasi diyan makikita yung faith, yung pananalig mo sa Kanya, yung paano mo lakaran. Pero nagreklamo kami hindi. Sige, dun pala, dinidevelop, in-stretch yung kapasidad namin. May pinuhubog. Eh, huwag kang magreklamo. Halimbawa may tinuturo sa'yo ang pastor mo, sige lang, go ka lang. Yun kasi na-develop sa amin obedience. Kasi bakit? May faith. Faith without action is dead. Kaya, every day, bakit? Bakit kailangan natin? Kasi sino ba si Jesus? He is supreme. Supreme. May hihigit pa ba sa supreme? Supreme Court? May hihigit pa ba? Kaya nga pag sinabing Supreme Court, nandun ang decision. Decision maker. Amen? Colossians, sabi niya, no? Colossians 1:15, verse 15 to 18. He is supreme. He is divine portrait. He is the divine portrait, the true likeness of the invisible God, and the firstborn here of all creation. Diba? Tagapagmana, firstborn. For in Him was created the universe of all things, both in the heavenly realm and on the earth. All that is seen and all that is unseen. Every seat of power
realm of government, principality, and authority, it all exists through Him and for His purpose. He existed before anything was made, and now everything finds completion in Him. He is the head of His body, which is the church. And since He is the beginning and the firstborn here of in creation, in the resurrection, He is the most exalted one, holding first place in everything. He is supreme. Ang tinatawagan natin dito ang Panginoong Jesus ay supreme. He is the head, the beginning, the firstborn. Amen? Amen po ba? In every power, realm of government, principality, and authority, it all exists through Him and for His purpose. Kaya pansinin mo, ang tao pag malakas minsan, sila yun ha, hindi tayo. Hindi kayo nandito. Sige, mamaya na lang. Nagsisimba naman po ako, kinakausap ko naman si Lord. Diba? Okay na. Diba? Pag may nakausap ka sa labas. Oo, okay na po. Nagsisimba naman ako. Hindi ko naman pinapabayaan. Kinakausap ako ni Lord. Kinakausap ko siya lagi. At alam ni Lord yun. O, sige nga. Pag dumating yung time na may challenge, diba? Doon lang, sige nga, kilalanin ko yung Lord mo. Salamat sa challenge. Diba? Kaya panalangin natin, marami silang challenge para kilalanin nila si Jesus. Amen? Amen. Yan. He is the head. He is the supreme. Kaya bakit kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay? Kailangan nating lumakad kasama ang Panginoong Jesus. Imagine mo, pag ikaw lumakad kasama mo yung owner ng lahat-lahat, ang may-ari ng lahat na meron ka. Hindi lang doon sa supervisor, hindi lang doon sa kasamahan mo or sa employee, kung sa trabaho pa, di ba, kasama mo yung boss. Di ba, pag, uy, close siya kay boss, o di ba, ganon, close siya kay boss, makukuha niya ang pabor na gusto niya. Ganyan, kausapin mo yung boss mo, para baka naman pwede, di ba, marami tayong pinapasuyo, ganon. Ito kasi, ito na, si Jesus mismo ay supreme, kasama mo. Amen? Amen? He is the owner. Sabi nito, He existed before anything was made. Bago ang lahat. Bago pa tayo nilikha. Bago pa tayo nandito. Bago pa tayo nagkakilala. Bago mo pa nasilayan ang mundo. Nandyan na ang Panginoong Jesus. He is existed for His purpose. He existed before anything was made, and now everything finds completion in Him. Amen? He is supreme. Eh bakit kailangan natin lumakad kasama si Jesus? Kasi siya ay head. Amen. Siya ang kailangan natin. Ngayon nga meron kaming tao doon sa aming sa simbahan, sa laundry shop namin dito sa Calamba. Inaabot din namin. Kumuha kasi kami ng isa. Pero ngayon kasi inano muna namin kasi mag-focus muna kami doon sa Paranaque. Kailangan namin tutukan. So, we decided, pinag-pray namin, mag-asawa, hindi pa season, na talagang mag-branch out tayo ng tuloy-tuloy. So, may tao ko doon na, sabi ko, kaya ako siya kinukuha kasi gusto ko pakilala sa kanya si Jesus. Ay, oo. Oo, pastora. Nakikilan ako naman ng Diyos. Di ba? Dadating din ako dyan. Oo, di ba? Dadating din daw siya dyan. Halika. Hanggang alas 2 nga lang yung pasok ng Sunday. Kasi para 4. Hindi mo makakarating ng church, oy. Hindi mo. Okay. Tapos, syempre sabi ko, sige, nagpe-pray kayo. Hindi ko naman intention, di ba? Sabi ko, time na talaga para hindi mo na. Kasi, ang hirap pag layo. Ay, sabi ko, hanggang ganito na lang. Hanggang December 11, no? Kakatapos lang this week. Hanggang December na lang. Tapos, nung time na last na. Wala naman ako, nandun ako sa Paranaque. Sabi niya, umiiyak kasi, Pastor, salamat sa tulong yun, mga ganyan, di ba? Umiiyak siya sa akin. Huwag kain mo ko siya natin. Punta ka sa church. Sabi ko sa kanya.
kailangan mo makilala ang Diyos na tinawagan namin. Kasi yun ang honor or author. Kami kasi limited. Ang Diyos na tinatawagan namin unlimited. Kaya niya mag-supply sa iyo. Kami kasi ito lang kaya namin. Pero ito kasi, no, kung ka-attend mamaya, o di ba? Panalangin natin. Kasi sabi ko, kailangan mo si Jesus. Kailangan nyo ang Panginoong Jesus na tinawagan namin. Kasi ang tao kakapusin talaga. Kami kapus eh. Kapus lang kami. Pero pag tayo lumapit kay Jesus, unlimited yun eh. Amen? Unlimited siya eh. Eto, Jesus is not just a teacher. Hindi lang siya teacher. He is the image of God. Diba? Pag tinignan mo ang Panginoon, Jesus, imahe talaga siya ng Diyos na may likha sa iyo. He is not just a Savior. He is a Creator. Amen? Hindi lang siya niligtas ka, kundi manlilikha siya. Sa Kanya manggagaling yung kailangan mo. Ang hinihingi lang niya ay lumakad tayo sa Kanya. Amen? Hindi lang siya helper. He holds all things together. All things together. Bakit hindi ko maramdaman ang all things together? Baka may kulang. Amen? Ngayon, ano pa? Jesus is not one of many ways. He is above all things. Above all things. Ang Panginoong Jesus, hindi siya palamuti lang. He is above all things. Walk with Jesus. Walk with Jesus. Amen? Lumakad tayo na kasama ang Panginoon. Humakbang tayo na kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Humakbang. Mga kabataan, di ba? Alam mo, nakakatuwa dito sa church ni Pastor Mark. Maraming mga next generation. Amen. Wala pa lang yung kanyang tatlo eh. Yun talaga next generation. Diba? Ibig sabihin talagang meron ditong binubuo ang Diyos. Amen. In this generation, diba? Kilalanin mo si Jesus. Lumakad ka kasama si Jesus. Bakit? Pagdating mo sa place of assignment mo, nagtatrabaho ka man, nag-aaral ka man, alam mo ba, mga kabataan ngayon, malatindi kaya ang kanilang anxiety. Yes. Kinakanta na nga nila eh. Anxiety. Diba? Akala nila, kinakanta nila talagang, alam mo, tuwang-tuwa sa doon, anxiety. Hindi mo alam, kaya ka nakaupo dyan, gagamitin ka doon. Amen. Kasi hindi nga kaya. Maraming limitation ang tao. Pero ikaw, nandito, kilalanin mo ang Jesus. Kilalanin mo si Jesus na nakilala ng inyong mga pastor, nakilala natin, nakilala ng magulang natin. Merong gagawin ang Diyos. Amen? Amen. May akay ka. May dadalhin ka. Kaibigan mo. Minsan, di ba, minsan may mag-share sa iyo. Minsan sabihin mo sa unahin, parang ang hirap naman sharean ito. Close-minded. Panalangin mo lang siya. Pagdating ng araw, maging open-minded yan. Ang open-minded kasi ginagamit doon sa ano eh. Ano ba yun? Yung ligo, ano yun? Yung ano ba yun? Yung telemarketing, ano ba yun? Yung open-minded ka ba? Ngayon, open-minded ka ba kay Jesus? Amen? Open-minded ka ba? And we cannot walk with Jesus casually when we understand who He truly is. Amen? Hindi natin malakaran yan kung hindi natin siya nakilala. Sino ba talaga siya? Sabi kanina, He is supreme. Kasi the more we see His greatness, the more closely we will walk with Him. Tama? Amen. The more na naranasan natin siya sa buhay natin. He is a healer, a miracle-working God. Diba? Naranasan natin siya. The more na tayo ay lumakad kasama siya. Bakit? Ano ba? Sino ba siya? Ano ba ang ginawa niya sa'yo? Ano ba ang gagawin niya sa'yo? Alam niyo ba,
He has reconciled you. Pag sinabing reconcile, ibinalik. Amen? Bakit ka na-reconcile? Dahil nawala ka. Tama ba? Naligaw tayo. Pagdilat natin, namulat tayo sa mundo, ay, ito pala ang mundo. O, di ba? Maraming pamamaraan ang mundo. Hindi naman ibig sabihin na, sige, wag na lang ako sa mundo. Nandito pa tayo sa mundo. Nakaapak pa yung paa natin. Hindi pa tayo lumulutang. Kaya kailangan mo din humakbang. Pero, ibig sabihin, kailangan nating ma-manage ng maayos. Kaya ito ang ginagawa ng church. Pinapakilala talaga, binubuo, hinuhubog tayo dito. Kasi paglabas mo dito, paglabas natin dito sa four corners na ito, nandun ang battlefield. Kaya, training ground ito. Amen? Incubation. Training ground. Kasi paglabas mo doon, nandun ang labanan. Puspus ka dito, walang banal na Espiritu Santo. Pagdating mo doon, tingnan mo, sa traffic, susubukin ka. Susubukin yung puso mo dyan. Diba? Pagdating mo doon, wala ang kapuspusan. Bumigay ka lang, nahulog ang bunga. Diba? Pagdating mo sa school, ay, naku, meron pala kaming exam. Anong gagawin ko? Diba? Maraming option Maraming option. Maraming temptations. Kaya ito ay training ground. Kaya pag nandito ka, sige, ma-excite ka, nandun ako sa holy place. Where I can see, I can meet Jesus face to face. Amen. Dito mo naman talaga nakikita si Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, kamukhawa ni Jesus yan. Diba? Oh. Dito mo naman talaga. Dito mo makikita kasi bakit yung ugali niya. Ayan. Huwag mo siya tingnan doon sa pangit na ugali kasi lahat tayo. Sino dito walang pangit? Wala, di ba? Sabi ni Jesus, sige, sino dyan ang walang kasalanan? Bumato doon sa babae, di ba? Walang bumato. Bakit? Lahat ay makasalanan. Amen. Lahat tayong may pangit. Pag pag-usapan natin ang pangit, ano na ang nataas? Pangit na. Pero pag-usapan natin ang magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo, ano ang may taas? Ito yung kagandahan, di ba? Kabutihan. Amen? Amen. Kaya sabi niya, He has reconciled you. Kasi ang dilim talaga ng kahapon natin. Amen? Walang maliwanag. Madilim talaga yan. Kahit kami, pastor, lalo yung mga tinawag ng Diyos, madilim talaga. Pastor Mark, di ba? Alam mo yung kahapon niya. Yes. Kami, madilim din. Mga ugali. Alam mo yung mga ugali natin na yan? Naku, di ba? Pag ibalik mo yan, dati yan eh. Kaya di ba, pag minsan oy, dati yan, may latak pa. Dati mo yan, dati eh, di ba? Kaya huwag pa maalalahanan. Oy, teka lang, nakaraan yan. Hindi, wala na ka na doon ha, di ba? Nandito na tayo ngayon. Dito tayo sa 2026. 2025 pa yan, di ba? Tapos na yan. Oh. Di ba? He has reconciled you. Bakit kailangan? Kasi, yan eh, the more kailangan natin siya makilala. Ano ba ang ginawa ni Jesus sa'yo? Colossians 1:21 to 22. Even though you were once distant from Him, malayo, di ba? Living in the shadows of your evil thoughts and actions. Ikaw ba yan? Tayo ba yan? Di ba? He reconnected you back to Himself. He released His supernatural peace to you through the sacrifice of His own body in the sin payment on your behalf so that you would dwell in His presence. Amen? Pangit talaga. Diba? Ayun o, evil thoughts and actions. Pero, anong ginawa niya? He reconnected you back to Himself. He released His supernatural peace to you through the sacrifice of His own body as the sin payment on your behalf so that you would dwell in His presence. And now, there is nothing between you and the Father. He sees you as holy, flawless, and restored.
Amen? Anong kalagayan mo noon? Kalagayan natin noon, no? Same payment. Binayaran niya. Debt payment. Lahat ng utang mo, babayaran yan. Pero magtrabaho ka. Hindi bababa si Jesus para tayo babayaran ko. Hindi, may gagawin ka. At pag gagawin ka, ibig sabihin, ibibigay niya sa iyo yung lakas. Bibigyan ka niya ng knowledge, wisdom, karunungan para makapag-produce ka. Mabayaran mo. Yun. Kasi pag wisdom mo lang, tapos talaga. Hanggang doon lang eh. Pero ang Diyos, pansinin mo, pag binigay mo ang buhay mo kay Jesus, marami dyan makikitang opportunities. Uy, may open door. Uy, yung mga dating hindi mo naisip, ito pala yun. Sino lang nagbubukas dyan? Ang Panginoong Jesus. Amen? Reconnected. Yan ang gusto niya. Yan ang sabi niya sa atin. He has reconciled you. He restored us. He reconciled us. He redeemed us. Redeemed us. Hindi siya tumitingin doon sa ginawa mo. Kahapon na pangit. Sa pangyayari sa iyo kahapon. Ang tinitingnan ni Jesus, kung paano ka ngayon lumapit sa Kanya. Paano ka naniwala sa Kanya. Paano mo lakaran ang araw na bukas. Paano mo siya tanggapin sa buhay mo. Pag sumuko ka sa Diyos, may restoration. Pag sumuko ka pag nagkasala ka sa mundo, meron din namang batas ang mundo. Kukulong ka. Pag kinulong ka, wala nang laya doon. Nandun ka na sa kulungan. Kulong ka physically, nakulong pa din, pati emotion mo, nakulong. Pero pag kay Jesus ka sumuko, palayain ka. Pero pag ikaw nagkasala sa mundo, kailangan mo din pagbayaran. Diba? Kasi may batas nga eh. May batas sa mundo. Pero dito, pagdating sa spiritual, ito ang higit na kailangan natin. Isuko mo lang. Bakit kaya sinasabi ng Diyos reconnect? Kasi meron talagang nadi-disconnect. Amen? Meron talaga minsan nakakalimutan mo. Kaya na-disconnect. Na-low-bat. Nawala ng charger. Walang battery. Kailangan ng charger. Diba? Kailangan cellphone. Ang cellphone na na-empty ba? Kailangan mo ng power. Kailangan mo ng source. At anong gagamitin mo? Wire. May connection. Amen. Kailangan mo ng source. Maaring yung kaibigan mo na low-bat, kailangan niya ng connection para lumakalapit siya kay Jesus. Ikaw ang gagamitin. Diba? Kailangan niya ng wire, charger. Bumalik siya kay Jesus doon sa source para magkaroon siya ng battery. Para magkaroon siya ng lakas. Amen? At you are not walking with a distant God. Ito naman ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi ka lumalakad sa malayo. Hindi kasama mo nga siya. Hindi siya wala siya doon sa malayo. Kundi nasa iyo siya, nasa malapit. You are walking with the one who brought you out of darkness and into His marvelous light. Amen? From darkness to light. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag inalala mo yung buhay mo noon, madilim. Pero si Jesus, kinuha ka niya, hinango ka doon, dinala ka niya sa liwanag. Ngayon na nandito ka na sa liwanag, ano ang gagawin mo? Walking with Jesus is a response to His love. Kasi mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal na mahal ka ng Diyos. Mga tao sa labas, mahal na mahal naman talaga ng Diyos yun. Amen. Wala lang talagang charger. Walang wire na magkukonek. Ilan tayo dito? Diba? Tayo yung gagamitin. Kukonekta sila sa source. Kukonekta sila kay Jesus. Kasi pag walang wire, paano nga ma-charge? Tama? Ang empty na tao, paano nga siya makilala si Jesus kung walang magpakilala sa Kanya? Walang magsasabi, uy, alam mo ba ang ginawa ng Diyos sa akin? Ang buhay ko noon ganito. Pero nung nakilala ko si Jesus, ito na.
Ngayon, ang sabi niya, walking with Jesus is a response to His love. Pag mahal natin ang Diyos, alam mo ba, ito ang ginagawa natin by staying rooted in Him. Manatili kang nasa malalim na ugat. Malalim, rooted. Colossians 2 verse 6 to 7. As you therefore have received Christ Himself, diba? So walk with Him, rooted and built up in Him, and established in faith as you have been taught accordingly, abounding in it with thanksgiving. Dalawang salita, rooted and built up. Pag rooted, ibig sabihin katulad ng puno. Diba? A tree gets its strength, nourishment, and stability from its root. Gaano ka-stable yan? Dahil sa root. Gaano ka-stable ang bahay? Dahil sa foundation. Gaano ka, diba? Root, kaya mahalaga. Ibig sabihin, when we are rooted to walk with Jesus, ibig sabihin, kailangan natin maging rooted sa salita niya. Rooted in His Word, grounded with His love, stay connected in His presence, and stay planted in the church. We are planted and rooted in the church. Kailangan mong magpatanim sa matabang lupa. Gusto mong manatili kasama, huwag kayong umalis. Huwag kayong lumayo. Pwede kayong humakbang, humayo. Pero stay rooted. Stay planted in the house of the church. Kasi dito wala namang pag-uusapan dito ng hindi salita ng Diyos. Tama? Nananalangin, napupuspos na banal na Espiritu Santo. So dito ka lalago. Dito ka, yung ugat mo, kung ikaw ay matabang lupa, yung ugat mo tataba ng tataba yan. Pag yan ay rooted, tumaba ng tumaba yan, isa kang malakas. Anumang bagyo ang dumating, hindi ka matutumba. Hindi ka maaano. Sabi ng Isaiah, di ba? Kahit gaano man, di ba? Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog pagkat kasama mo ako. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod, mababasa ka lang. Pero kasama mo ako. Kasama mo ako. Sa apoy, mapapasok ka lang. Pero hindi ka masusunog kasi kasama natin ang Diyos. Amen? Kaya sabi dito, ito ang isang uli. Stay planted in the church. Ano man yung kakayanan. Alam mo lahat tayo, we are created in His image and likeness. Mayroong special na panawagan ang Diyos. May special na grasya ang Diyos sa inyo dyan. Bawat isa sa atin. Meron yan. Hindi ka lang dyan uupo. Hindi ka lang dyan, taga punas ng upuan. Meron talaga dyan, may panawagan ang Diyos sa inyo. Maaari, sabi ng salita ng Diyos, ikaw ay evangelist, di ba? Maging preacher, singing, lahat na gamitin. Alam mo, encourage ko sa inyo, magpagamit talaga kayo sa Panginoon. Ano man yung grasya na meron sa inyo. Mag-duplicate. Amen? Amen. Stay planted. Kasi if your roots are weak, your walk will be weak. Diba? Hanggang sa mamamatay. Weak mahina. Diba? Ang halaman yung halaman, diba ang unang tinitira ugat ng mga uod. Pag tinira nila yung ugat, akala mo nakatayo pa, isang araw natumba na pala. Bulok na pala sa ilalim. Ito paalala ng Diyos sa atin. Diba? Build up. Build up is like a building. A building rises only when the foundation is firm. Diba? Hindi naman maitayo yan. Kasi pag dumaan yung lindol, pag hindi matibay ang foundation yan, talagang makikita mo, guguho talaga yan. And Jesus is the foundation that never cracks, never shifts, or sinks. Hindi nalulunod. You cannot walk with Jesus without building your life on Him. Amen? Hindi natin kaya. Kailangan natin buuhin ang buhay natin sa Panginoong Jesus. Kaya sinasabi na, huwag kang mag-atubili, kundi tumugol ka.
Bakit? Kasi ang tutugunan mo, supreme, ang tutugunan mo, nag-reconcile sa'yo. Ang tutugunan mo, kailangan maging manatili kang rooted and grounded in His love. In His Word. Rooted in His Word, grounded in His presence, connected in His presence, grounded in His love, and planted in His church. Planted in the church. Amen? Amen. Planted in the church. Ang planted ba sa church, yun lang nakikita lagi sa church, o yung gumagawa para sa church? Kahit na saan man siya, kahit na sa bahay, pero ang ginagawa mo ay para kay Lord to. Nainom ko sa'yo, nalala ko yan eh. Kahit nagtatrabaho ako noon, gaabot pa rin kami. Talagang likas na ng mga daling araw natutulog, no? May mga puyat. Pero hindi naman nagpupuyat sa laro, ah. Nagpupuyat na may kasi sinisingit nga eh. Para nagkausap sila pastor. Nalala ko nun eh, na hanggang sa, kailan kaya dumating talaga sa buhay ko na I started na mag full time talaga sa Panginoon. Kasi sa church mismo, yun yung special calling. Kasi may mga sensa na ang ginagawa ko na is more on the church na. No, kung konsensya naman to. Diba, nagtatrabaho ako tapos yung church na ang ginagawa ko. Lord, ayoko ng ganito. It's compromising. Kaya, nangusap talaga ang Panginoon. Sige, give your life to me. Give your life to me. Amen? Kaya mong mag-follow up, kaya mong mag-counsel, kahit wala ka sa church, kaya mong, di ba? Sabihin mo lang, Pastor, meron pong akong nakausap. Kailangan niya si Lord. Kailangan ipanalangin natin yung nanay niya. Mga ganun. Kailangan ipanalangin silang pamilya. Alam mo, sabi niya dito, di ba? He reconciled us from darkness to light. So, ibig sabihin, yung naranasan mo kahapon, magiging patutuo mo yan, paano mo nakilala ang Panginoong Jesus, ngayon na nasa liwanag ka, maaari yung ipapadala sa'yo ng Diyos ay ganun din ang sitwasyon. Eh, alam mo na ngayon, paano mo siya i-deal. Ngayon, kung ikaw naman ay mahina pa, Lord, paano ba kita mas lalong makilala? Anong sabi niya? Rooted in His Word. Ang susi sa lahat ay salita ng Diyos. For us to continually, sabi kanina, di ba, Colossians, continually, magpatuloy, lumakad, humakbang sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Lalo na padating ang 2020, New Year. New Year, it is not just yung putukan, di ba? Puso ba dito yun? Nagpapuputukan din. Meron din, di ba? Magputo, hindi lang din yan nagpuputukan kung hindi welcome natin ang New Year na kasama ang Panginoon. This year, every year talaga ginagawa yung family altar doon sa Parañaque. Maraming mga pamilya pumupunta. And syempre, ang dyan, yung paano ba natin haharapin, di ba? As a family of Christ, ang 2026. Paano mo hahakbangan? Ngayon, ang challenge sa atin ay kailangan manatili sa atin si Kristo sa ating buhay. Hindi lang siya manatili dyan sa puso mo. Kung hindi, inahakbangan mo din. Nilalakaran. Amen? Kasi, anuman yung mga hindi mo nagawa, meron ka bang challenge? 2025, Lord, patatapos na yung taon, hindi ko pa nagawa ang bagay na ito. Diba? May kulang. Ang Diyos naman, pag tayo lumapit sa Kanya, nagsisi tayo, diba? Sabi nga niya kanina, evil thoughts natin, pinatawad niya, binayaran niya, sin payment nga eh, sin payment, binayaran niya, babayaran ng Diyos, as long as ikaw, tayo,
ay lumapit sa Kanya. Pag tayo lumapit sa Panginoong Hesus, na may pusong pagpakumbaba, ang Diyos ay, yung mga kamay ng Panginoon, ang braso ng Diyos ay handang-handang, napakalawak na yakapin ka. Naligaw ka, yakapin ka ng Diyos. Bumalik ka lang sa Kanya. Pag sa tao ka bumalik, ano pa yan, limited yan eh. Meron yang ang tao, marami sasabihin, ginawa mo sa akin noon, di ba? Ang alam mo lang, ginawa mo sa kanya eh. Pero pag Jesus na lumapit, hindi na niya sinasabi niya, anong ginawa mo kahapon? Anong ginawa? Ang tinitignan ng Diyos sa atin, ano ang kaya mong gawin para bukas? Amen? Kaya, ang hinahanap lang ng Panginoon sa atin, lumuhod, lumapit. Lord, imagine mo, let us examine ourselves. For 2025, ano ba yung mga bagay na na-miss out ko? Ano ba yung mga bagay na naaging abala ako? Na nakalimutan ko na meron palang ganito akong pangako. Diba? Mahilig dito mag-New Year's resolution. Yung New Year's resolution natin, diba? Ngayon, prayer request natin yan eh. Mga prayer request natin. Balikan mo yung prayer request mo ng 2024 para sa 2025. Lord, checklist mo. Ano ba yung mga check na doon? Yung hindi mo pa nakuha. Lord, bakit kaya hindi ko nakuha? Maaring may kulang. Diba? Kasi sa loob ng 365 years, marami tayong, diba? Marami tayong panahon. Pero bakit nandito na ako sa end na to, hindi ko pa rin siya nagawa? Or maaring, anak, hindi pa season. It's not yet the time. Your season is not yet to come. Pero dadating at dadating yan. Amen? Reassess ourselves today. Ano ba yung mga bagay na naligaw ka? Kailangan mo si Jesus sa buhay mo. Yung hindi mo pa nagawa. Alam mo, lang ang na-realize namin. Na-realize natin, dito sa mundo, talagang manlalakbay lang tayo. Hindi talaga tayo dito, kahit yung mga, hindi mo ito madadala, pag kukunin ka na ni Lord. Mga ari-arian mo dyan, di ba? Okay naman yun. Wala namang doon. Kasi kailangan naman talaga natin nasa Pero ito maganda, ginamit mo sa kaharian ng Diyos. Maraming buhay ang mabubuo, maayos. Maraming nakakatulong, maraming kumikilala sa Panginoon. Alam mo, pag ang bagay, dinededicate mo sa Lord, ang Diyos talaga magpa-flourish dyan. Ang Diyos ang magpapalago niyan. Maaring tinawag ka bilang kingdom financiers, di ba? Naging, businesswoman, businessman, maging financiers. Kasi ang church, may mga pangangailangan. Bakit ito, di ba ito pinag-chase, di ba yan, di ba? Mga kunting galaw mo lang, di ba sa mundo, binibili ka agad. Buti nga dito sa probinsya, di ba? Pwede pa tayo magtanim ng gulay. So, Paranaque sa Manila, wala talaga lahat binibili. Kami nakakapagtanim na kami ng gulay dun sa Laguna nakaka-harvest na at least, diba? Pero, lahat may kapalit. So, ikaw, ano ba ang gusto mo sa buhay mo for 2026 na magiging direction ng Diyos? Gusto mo ba na katulad pa rin or gusto mo na may bagong gagawin ang Diyos sa akin? May panibagong opportunities ang Diyos sa akin. Paano mo makukuha ang opportunities na yan? Hindi mo siya makukuha sa sarili mong lakas. Gusto mo talaga yung completeness of Jesus. Kailangan mo stay on His Word. Manatili tayo sa salita niya. Manatili tayo sa pag-ibig niya. Manatili tayo sa presensya niya. At katimbang mo dyan ay church. Hindi ka rin magsasarili. Ito, alam niyo ba, na-amaze kaya kami, or nakaka-inggit, magbanal na pagka-inggit kami sa inyo. Kasi, syempre, alam mo yung nakikita namin na, ito yung bunga.
Kami, alam mo, hindi ko man sabi ni Pastor Rami sa akin, hindi ko alam kung pinagpala ba to o ano, pinagpalo, ano ba. Hindi kasi talaga namang, ay nako, salamat sa Lord. Kung kailan kami nagpaayos ng aming church, saka naman nag-notice ng widening. O, di ba? Ang ganda. Saya. O, di ba? Sabi ko, pero hindi na, sige, wala pa naman, nag-meeting pa lang naman. Pero nandun yun. Kaya sabi namin, Lord, sa'yo naman to eh. Hindi naman to kami. Ikaw naman to na tumawag sa amin dito. Naniniwala, nananampalataya kami sa'yo na sa susunod na taon, meron ka talagang inilagay para sa amin. Amen? At tamang tao. At yung mga workers namin, nag-a-abroadan. O, di ba? Ang tindi talaga ng challenge ng... Kaya, madadala ko dito sa Sunday, hindi isang elf ha. Kasi talagang, ay nako, salamat sa Panginoon. Pero marami kaming mga bata na inaabot kasi doon talaga, maraming tao. May mga bata doon na talagang from the day na nag-feeding program kami, nandun na sila. Every Sunday, nandoon na umaattend. Pero syempre, hindi naman magic yun na bububuo mo talaga, di ba? Kailangan mo ng turuan, katimbang. Lalo na pag ikaw ay umentra doon sa nakasanayan ng mga bata, kaya pakilala mo talaga si Jesus. Kanya-kanya po tayo ng challenge. Pero ang challenge, ito ang challenge. Pag ang challenge, isinuko natin sa Diyos, binigay natin sa Panginoon yan, hindi yan mabigat. Magiging magaan yan pagsama-sama. Pinagpala si Pastor Mark at si Pastor Donna dahil meron siyang ganito. Kayo, ano na to, talagang worth it na to na mga katimbang niya. Isang araw talagang nilagay ng Panginoon sa inyo. Katulad din ng Parañaque. Lahat po tayo nangangarap. Parang tayo nga yung taga-Colossians, di ba? Church ng Colossians. Church ng Lipa. Huwag kayong, ito kasi sa mga taga-Colossians, madali sila. Bakit sila nagiging madali na napahamak? Pag may pumasok sa kanilang ibang katuruan, naniwala sila kaagad. Bakit? Dahil hindi sila rooted and grounded in the Word of God. Amen? Kaya stay rooted and grounded in the Word of the Lord. Amen? Yun ang challenge sa atin. Yun ang ating gagawin. Walk with Jesus. Walk with Jesus. Diba? Because Jesus is the reason for the season. Wala tayo kung wala ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Hindi tayo nakikita dito ngayon kung wala ang Panginoong Jesus. Amen? Hindi natin naranasan kung hindi ka hinango, hindi ka inabot ng Panginoon. Kung walang charger na lumapit, walang wire, hindi ka nagiging full. Amen? Hindi tayo nagiging full. Kahit kami, hindi kami magiging full pag wala ang Diyos sa amin. Pansinin mo, pag wala ang presensya ng Diyos sa buhay, dry. Diba? Dry. Pero pag lumapit tayo sa Diyos, lumuhod tayo sa Panginoon, Lord, sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Sinusuko ko sa iyo ang buhay ko. Kasi ang Panginoon, He searches all the hearts of His people. Kahit sa ang sulok yan, nakikita ng Panginoon. Nakikita ng Diyos. Kahit nagtatago ka. Ako noon nagtatago. Alam niyo ba, ang patotoo ko, grabe talaga ang Diyos. Kung paano talaga niya ako hinango. Kasi ako naman talaga sa aming 8 magkakapatid, ako lang yung salamat sa Diyos sa buhay ng nanay ko. Kasi may school na, Christian school sa kapitbahay namin, malapit sa bahay namin. Doon niya ako pinag-kinder. So from 5 years old, tinaniman na ako ng Diyos, ng Word of God. Nung time na i-ordain ako, sabi ko, Lord, anong katotoo mo? Paalala mo sa akin. Sabi ng Panginoon sa akin, hindi mo ba alam, 5 years old pa lang tinawag na kita. Oo nga naman, no? Pinaalala, di ba? Nakalimutan ko na yun, pero pinaalala ng Diyos, di ba? The Holy Spirit will take us to remember. Ipaalala ng Diyos. Pinaalala, 5 years old, tinaniman na kita. Kaya kahit saan ka man pumunta, babalik ka pa din sa akin. Doon naman ako, napunta ako sa lahat ng school ko, puro Catholic, high school and veteran, di ba?
Oh, ngayon ibinalik ako sa Letran. Binalik kami sa Letran. Binalik kami sa place of assignment. I mean, ang Diyos talaga, pag tinawag ka niya, kahit saang sulok ka, aabutin at aabutin ka niya. Amen. Aabutin ka niya. Amen? Hindi man, kung hindi ko nakilala ang the hub of Christ, mayroon yan at mayroon. Amen? Kasi bakit? Special design sa'yo. Amen? Bakit ka nandyan? May calling ang Diyos sa'yo. At sa oras na tinanggap mo yan, special assignment. Hindi ko naman sinabing, ay, magpapastor pala ako, ayoko na. Ganyan kasi kami nun eh. Ay, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya ginagawa mo. Kaya ayoko talaga. Alam mo ganyan, di ba? Hindi ko kaya ginagawa. Paano nyo ba ginagawa yan? Alam mo, the word, huwag tayong matakot. Kasi sabi ng salita ng Diyos, faith comes from hearing and hearing the word of the Lord. Noon din, nung bago ako, paano mananalangin? Bakit ang gagaling nilang manalangin? Paano nila ginagawa yan? Alam mo ba, curious kaya ako. Kasi higa naman talaga ako sa zero. Zero talaga nung nakilala ko ang Panginoon. Nakilala ko ang Diyos sa pamamagitan ng aking trabaho, sa pamamagitan ng boss namin. Hindi kami tinigilan. Na kahit na umiiwas na ako sa Bible study, may Bible study, umuwi talaga ako ng maaga. Kasi alam ko may Bible study sa gabi. Kasi natatakot akong tanungin, baka hindi ko masagot. Tingnan mo, wala kasi akong alam nun. Pero sino ang naglalagay ng alam sa atin? Ang Diyos. Maaaring nandun ka all. Paano ako mag-share sa Kanya? Wala naman akong alam. Kaya nga, di ba? Stay in His Word. Ibabad natin ang sarili natin sa salita niya. Faith comes from hearing and hearing the word of the Lord. Ano yung pinapakinggan mo? Ano yung binubuksan mo araw-araw? Yun ka. Magiging yun ka. Kasi ang challenge ngayon sa atin, maraming boses eh. Anong boses? Social media. Paggising sa umaga, di ba? Cellphone. Tinitignan agad. Ano ang newsfeed? Imagine. Ano ang latest? Ano ang update? Kaya di ba updated lahat? May sunog doon, may lindol doon. Kabilis! Grabe ang technology ngayon. Yun ang pinaka-challenge sa atin. Pero hindi ibig sabihin na huwag tayong gumamit ng technology. Ayusin lang natin. Ilagay lang sa tama. Amen? Huwag tayong lumayo doon. Sa ano yun? Stay on His Word. Stay focused. Doon tayo sa salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. Ang salita ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kasiguruhan. Amen? Maaring, sabi ko nga kanina, hindi angkop sa current situation mo. Yan ang iluhod mo. Yan ang maganda. Kasi ang kalooban ng Diyos, baliktad sa kalooban natin. Amen? Amen. Paano pa naging kalooban ng Diyos kung susundin mo lang din pala kalooban mo? Diba? Lord, kaya nga diba sabi ng panalangin ni Jesus, not my will, but your will be done. Sabi ni Jesus, diba? Lord, let the cup of this, diba yung sa paghihirap ko, alisin mo sa akin. Pero, yun ang gusto niya, alisin mo na sa akin. Kasi hirap na siya. Pero not your will, not my will, but your will be done. Kasi kung nasa sitwasyon siya, gusto niya talaga, ikaw, nasa sitwasyon mo, gusto mo ng kalooban ng Panginoon. Sasabihin ng Diyos sa iyo, baliktad ang gagawin mo. Iwanan mo yan. Diba? Eh, paano pag di mo maiwanan, di mo kaiwanan? Eh, sabi ng Diyos, iwanan mo yan. Ano ang susundin mo ngayon? Diyan ngayon, mag-determine gaano ka tibay, gaano ka katatag sa iyong pananampalataya, na kahit hindi mo pa nakikita, lalakaran mo. Amen? Lalakaran natin. Amen, church? Amen. Huwag tayong sa business, di ba? Sa world, sa mundo natin ngayon, madaming boses, sabi ko nga, madaming challenge. Pero huwag tayong padaig sa challenge na yan. Walk with Jesus. Kasama mo ang Panginoong Jesus. Kasama natin ang Panginoong Jesus sa lakbayin na nilagay ng Diyos. Isang bagay pa, do not waste your life. Huwag nating sayangin yung buhay. Kasi ang buhay minsan lang. Minsan lang talaga.
Give God, give the honoring that is due. Kaya, yung mga pastor nyo, salamat sa Diyos, nabuo kayo sa season na ito. Amen. Thank you, Lord. They can mission. Kasi nabuo kayo. Imagine nyo ha, kayo nabuo. Yung pamilya nila naghihintay. Amen? Di ba kayo naiyak doon? Pamilya ni Pastor Matt naghihintay. Sila ginagawa nila. Dito magbuo ng buhay. Pakilala si Jesus. Pero ngayon, salamat. Panalangin niyo sila. Hindi madali ang mag-minister sa sariling pamilya. Pero ipanalangin niyo, walang imposible sa Diyos. Binuo nila, binigay nila ang buhay nila para sa inyo. Mabuo kayo, maayos ang buhay niyo. Ngayon, nandun sila. Di yun madali. Challenge yun kasi may familiar ground. Pero sa Diyos na tinatawagan natin, walang imposible. Kumustahin niyo lang sila, Pastor, kumusta po? Ang ipapakita niyo sa kanila, Pastor, nananatili kami. Malakas. Nag-aakay kami. Amen? Ilang years, hindi ko na maalala, ilang years kami naglingkod ni Pastor Donay. Binigay namin ang buhay namin sa Panginoon. Inalimutan namin yung trabaho namin. Pinalimutan namin, iniwan namin pamilya namin. Ako, iniwan ko. Tagal ko ding iniwan yung pamilya ko sa Davao. Malayo din Davao. Pero every year, once a year, twice a year, uuwi ako making memories with my parents. Alam niyo ba, sa aking paglilingkod, di ako nagsisi at nagpapasalamat ako ng lubusan sa Diyos. Bakit? Kasi nung season na yung magulang ko ay nandun na sa dulo, malapit na sila sa end point ng buhay nila, pandemic. Binigyan ako ng Panginoon na umuwi. Hindi ko alam kung makakabalik ako kasi may sakit Matanda na sila, 85, 75. Sila lang dalawa. Natutuusin, bunso ako, di ba? Dapat ako yung nasa tabi. Pero yung journey ko, di ba 5 years old, meron pala akong journey naghihintay sa Manila. Pakilala ko ang Panginoong Jesus. Nakauwi ako nung time ng malapit ng, hindi ko sabing malapit na, pero nandun na sa banig ng karamdaman Pero bago pa yon, umuwi naman talaga ako. Kasi bunso nga di ba? Ang pinagpapasalamat ko sa Diyos, hindi ko na-miss ang season na nilagay ng Panginoon. Bakit? Nung pag-uwi kong yun, doon muna sabi ko, ano kaya ang magiging patutuo ko, Lord, sa pamilya ko? Nakilala kita, naging pastor ako. Alam mo, Diyos talaga ang naglagay ng patutuo. Kasi bago man lang pumikit ang kanilang mga mata, bago man lang sila umuwi kay Jesus, na-assure ko talaga sila, nabantayan ko, napaglingkuran ko, or more than a month nandun ako, wala akong ginawa kundi pagsilbihan, alagaan, dalhin sa hospital, pakilala ang Panginoong Jesus, nagsishare ako, dahil ang tatay ko ay, alam niyo ba, ang tatay ko, hindi siya nakakarinig na hindi siya nakabasa, matanda na alam mo, ginawa ng wisdom ng Diyos sa akin, inihanda ko 2 years, 3 years, binigyan ko siya ng radyo na may pwedeng maglagay ng USB. Ipi-play lang niya yung Bible. Binabasa lahat ng Bible. Kaya habang nasa bukid siya, nakikinig siya ng salita ng Diyos. Hindi siya nagbabasa. Diba? Hearing and hearing the Word of God. Faith comes from hearing and hearing. Wala man ako dun, may ginagawa ang Diyos. Binibigyan ko. Hanggang sa isang araw, hindi ko alam na yun na pala yung last day ng tatay ko. Nagulat ako kasi yung ginagawa ko talaga ng routine ko. Every day, pinapakinig ko talaga sa nanay ko yung pinapapanood ko sa kanya, yung ginawa ni Jesus, yung Book of John, New Testament talaga. Yung araw na yun, Monday, talagang, alam mo yun, hindi ko rin naisip Tuwa siyang nanonood. Sabi niya,
Yan yung napapakinggan ko. Sabi niya, yan pala yun, nakikita niya. Yan yung napapakinggan ko sa audio. Ginagawa ni Jesus yung nakikinig sa Diyo. Sa loob ko, bakit niya narinig? Diba? Tapos, may nakakarinig naman siya, pero hindi yung kami. Tapos, nung talas ng tainga niya, nung araw na yun, narinig niya lahat. Doon ko na rin nung gabi inatake. Cardiac arrest. Sa kamay ko. Nasa loob ko pa. Sabi ko, kaya pala, nung araw na yun, grabe yung eagerness na napakanood. Tapos, nung araw na yun, binuksan ng Diyos ang tainga niya para marinig sa dulo ng kanyang salita ng Panginoon ang naririnig niya. Pero kung Lord, salamat. In-expect ko nanay ko kasi nanay ko nasa banig. Pero tatalin na una. After a day, hindi ko iniwan si mama. Binantayan ko talaga siya. Mag-asikaso kapatid ko siya. Tatay ko. After a day, the other day, binantayan ko si mama. In-assure ko siya. Hanggang sa paanan ni Jesus. Alam mo yung hinihintay niya na lang nilala ko niya. Napag-pray pa ni Pastor. Nawagan ko si Pastor. Pastor, in pain na. Sabi ko, sige, kausapin na. Kakausap pa ba? Opo, nakakausap. Nag-worship na kami pagkatapos. Ito sa nanay ko, talagang dinala mo siya doon sa paanan ni Jesus. Yung tatay ko, ginulat ako Kasi bago pa yun, talagang ang dami ng atake nangyari sa kanya. Alam mo, tinatawag ko, Jesus, pinagkumakanta na ako, nag-worship, nare-revive siya. Bago pa yung araw na yun. Ibig sabihin talagang pinagtitibay. Sabi ko, Lord, nandito ako sa lugar. Ang layo ako lang mag-isa. Nandito ako sa lugar na kung saan talagang na-i-exercise ko yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus na kumilos. Sabi ko, Lord, salamat kasi with all the long years na paglilingkod ko, hindi ko na-miss ang season na magbigay honorin sa magulang. Kinukwento ko yung pastor doon, hindi pa huli ang lahat. Stay. Hindi pa huli. Kasi, nung time na wala ka nang kausapin, wala na Tumapos ang season. Diba? Sabi ko, Lord, salamat. Hindi ko na-miss ang season. Salamat, tinawag mo kami. Tinawag mo kami magbuo ng buhay, mag-abot ng buhay. At sa season na ito, sa dulo, nagkaroon talaga yung grasya ng Diyos. Yung habag ng Diyos. Amen? Kaya, kapatid, di pa huli ang lahat. Meron ka sa puso mo dyan. Gusto mong maabot. Gusto mong maabot sila. Panalangin natin sa oras na ito. Meron ka mang gustong isuko sa Diyos, maaring mga galit ka pa, may natitira pa dyan, may mga natitira pa dyang puot, tanggalin mo yan. Let go of it. Yung mga sama ng loob. This year, 2025, may mga pangit na pangyayari sa buhay mo. Iwanan mo yan. Huwag mo siyang dalhin pagpasok ng 2026. Walk with Him. Start a day with Him. Start your day every day with Him. Close your day with Him. Magkaroon ka ng excitement. Kausapin si Jesus sa morning. Kausapin siya sa gabi. As if magkatabi kayo. Alam niyo ba? Doon mo makikita ang supernatural grace ng Diyos. Miracles, signs, and wonders. Papakita sa iyo ng Panginoon.
We are not perfect. Pero ang Diyos na tinatawagan natin dito, ang Panginoong Jesus na tinatawagan natin dito, siya ang mag-aayos ng buhay mo para maging perfecto ka. Para maging perfect ka sa paningin sa harapan. Sabi niya, di ba? Paglapit natin sa Kanya, flawless na tayo pagbalik natin. Blameless, wala nang kasalanan. Kaya alam ko, tayo nakilala natin si Jesus. Paano naman yung nasa labas? Paano naman yung buhay nila? Alam ba nila na may buhay after dito sa lupa? Kaya huwag tayong mag-aksaya ng oras. Amen? This season, alam niyo ba? Itong season na to, Christmas season, lalo natin ipakilala si Jesus. Kasi there is a reason for the season. Bakit may Christmas? Dahil may Panginoong Jesus na ipinanganak para sa iyo at sa akin. Amen? Tayo po tumayo. Hallelujah.
ramdam ng panghihina. Sa mga oras na ito, nawala ng kumpiyansa sa sarili, nawala ng confidence, nawala ng tiwala sa Diyos, nanahan sa lakas niya. Those who want to be brave, pwede kong pumunta sa harapan. Gustong ipanalangin namin. Gustong bumalik. Gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Lumakad na kasama ang Panginoong Jesus. Dito tayo. Hallelujah. Yung nasa likod, pwede po tayong maghanap ng prayer. Stay in the presence of the Lord habang ipapanalangin ko ito na sa harapan. Just continue to worship Jesus. Yung mga nasa likod, hanap kayo ng ka-prayer partner. Panalaginan kayo sa isa't isa.